Kumusta? Amo Tiger. V. Kaibigan mo ba ito? Hindi. Ngayon ko lang siya nakita. May pera ka ba? Wala. Nagpapakatigas ang ulo sa akin, ha? Hindi mo ba sinabi sa kanya ang mga patakaran? Sinabi ko, pero ayaw niyang makinig. Naintindihan ko na. Mas mahalaga sa'yo ang pera kaysa sa buhay mo, ano? Isa pa pala itong manghuhula. Nahulaan mo ba na may malas kang sasapitin ngayon? Wala naman. Pero, alam mo, nahulaan ko na magkakamalas ka ngayon. Ha. Ako ang magkakamalas. Ang tapang mo naman, pare. Hindi ka nagbabayad ng proteksyon. Tapos ang lakas pa ng loob mong sumagot. Gusto mo na bang mamatay? Pare, magpakumbaba ka na kay Amo Tiger. At magbayad ka na. Walang patawad si Amo Tiger kapag nagalit. Huwag kang mag-alala. Hindi siya maglalakas loob. Nasaktan ako. Aba, nagmamagaling ka pa. Hindi ako maglalakas loob na saktan ka. Sabihin mo nga, bakit hindi ako maglalakas loob na saktan ka? Dahil may isang napaka-importanting tao ang darating sa Haiche ngayon para sunduin ako. Ang taong iyon, hindi mo kayang pag-initan. Akala mo ba tanga ako? Ha? Ikaw, isang hamak na manghuhula sa kalsada. Kilala mo pa ang mga importanteng tao? Kung kilala mo nga ang mga importanteng tao, nandito ka pa ba sa kalsada para maghula? Hoy, sa teritoryo ko, hindi ka sumusunod sa patakaran. Papatayin kita. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Amolin. Tagapamahala Lin, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Narito ako para anyayahan si Ginoong Wang Lin na tumulong sa pagliligtas ng isang tao. Ano ang balak mong gawin kanina? Wala. Isang malaking pagkakamali lang. Totoo pala ang sinabi niya kanina. Kuya Wang, tingnan mo, bulag ako't hindi nakilala ang tunay na kakayahan mo. Sana ipatawarin mo ang hamak na tulad ko. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Ay, naalala ko. Yung permit para magtinda, magkano na nga ba ulit? Oo, 5,000. At buwan-buwan, dadagdagan ko pa ng 10,000 para sa inyo. Ayos na ba yon? Hahaha. Sige, umalis ka na. Salamat Kuya Wang. Salamat. Tara na, umalis na tayo. Ginoong Wang, ang lolo ko po. Huwag mo na magsalita. Hayaan mong hulaan ko. Ang lolo mo, 1 taon na ang nakalipas, bigla na lang hinimatay. At hanggang ngayon ay wala pa sa sarili. Tama ba? Ang inyong pamilyang Lin ay hinanap ang lahat ng sikat na doktor. Pero nang matapos ang mga pagsusuri, nalaman ninyong malusog ang matanda at walang sakit. Tama ba? Noong mga unang araw ng kanyang pagkakasakit, gabi-gabi naglalakad ang matanda sa tulog. At ang direksyon ng paglalakad niya sa tulog ay patungong Hilagang Silangan. Tama ba? Naglakad sa tulog ang lolo? Ito ay isang lihim na alam lamang ng mga matataas na opisyal ng pamilyang Lin. Paano mo nalaman? Aray. Kung ako, ang isang manghuhula, ay walang ganitong kakayahan, di sayang lang ang pag-aaral ko ng panghuhula. Ginoo, nakikiusap po ako. Tulungan ninyo ang aking lolo. Teka muna. Ako, ang isang manghuhula, ay hindi kailanman tumutulong ng walang bayad. Ang isang beses na pagtulong ay napakamahal. Magkano po ang kailangan ninyo para tumulong? 3 milyon. Ang lakas naman ng loob, humingi niyan. Kung kulang sa 3,000, huwag nang asahan na tutulong ako. May 50,000 dito. Kung talagang maililigtas ninyo ang aking lolo, Ang aming pamilyang Lin ay magbibigay pa sa inyo ng 3 milyon bilang kabayaran. Magkano? 3 milyon? Kumusta?
May napansin ka bang problema? Ang bahay na ito ay pinaliligiran ng masamang hangin, puno ng matinding galit. Tiyak na nakasagasa ang matanda sa isang bagay na hindi malinis. Paano naging ganito, kasama? May paraan ba para maayos ito? Kung ibang tao ang nandito, hindi lang hindi makakapagligtas, madadagdagan pa sila sa problema. Pero sino ba ako? Para sa ganitong uri ng masamang espiritu, madali lang yan. Panoorin mo. Pangalawang Ginoo. Nagdala ng dalubhasa ang binibini para gamutin si Ginoo. Hindi ka pwedeng pumasok. Anong dalubhasa daw yan? Ito ang tunay na dalubhasang si Lou na aking inanyayahan. Siya lang ang makakapagpagising kay Lolo. Pangalawang Tiyo, napagkasunduan natin na ipakita ang kanya-kanyang kakayahan. Ang sino mang makapagdala ng tunay na dalubhasa para pagalingin si Lolo, siya ang magmamana ng posisyon ng pamilyang Lin. Sa ngayon, ako ang nagpapagamot kay Lolo. Sa ginagawa mo, nilalabag mo ang ating kasunduan. Natatakot lang ako na nalinlang ka ng isang impostor at mapahamak si Lolo. Ang kakayahan ng binatang dalubhasang dinala ko, gaano man ito katangi, nakita na ng mga tao rito. Hindi siya impostor. Nagkataon lang siguro yan. Ang aking inanyayahan ay ang kasalukuyang pinuno ng Xuanyi sect, ang personal na mag-aaral niya. Siya ang tunay na dalubhasa. Ginoong Lin, nagdala ka ng isang batang walang alam para makipagpaligsahan sa akin. Ipinahihiya mo ba ako? Batang walang alam? Ang aking guro ay ang dakilang ninuno ng Xiang Mendao. Kung pag-uusapan ng antas, dapat mo akong tawaging Lolo. Kawalang galang. Nakita mo na, pamangkin? Tingnan mo ang dinala mo. Anong klaseng dalubhasa yan? Puro kayabangan ang sinasabi. Paano siya magiging tunay na dalubhasa? Sa tingin ko, ako na ang magiging susunod na pinuno ng pamilyang Lin. Maikli lang ang oras. Tapusin na natin ito. Kayong dalawa, Ay, napakalakas ng masamang espiritu. Sa antas ng iyong kapangyarihan, hindi mo kayang supilin ang masama. Pinapayuhan kita na huminto ka na. Kung hindi, sa pinakamagaan, masisira ang iyong pundasyon at mababawasan ang iyong buhay. Sa pinakamalala, mawawala pa ang iyong buhay. Batang walang alam. May karapatan ka bang magsermon sa akin? Umalis ka diyan. Sige, mahirap pigilan ang taong gusto ng mamatay. dalubhasa. Anong nangyari sa iyo? Master Lu, okay ka lang ba? Ikaw, maliit na sinungaling. Anong ginawa mo kay Master Lu? Sabi ko na nga, sa kanyang kakayahan, hindi niya kayang kontrolin ang masamang espiritu. Pipilitin niyang palayasin ito. Magkakaroon talaga ng masamang epekto sa kanya. Kalokohan! Sinadya mong manggulo. Kaya nabigo ang ritual ni Master Lu. Mga tauhan. Hulihin ninyo ang maliit na sinungaling na ito para sa akin. Balain ang kanyang mga binti. Balain. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa kanya? Lin Wanyu. Anong ibig mong sabihin? Ang bawat isa ay gumamit ng kani-kanilang kakayahan ay desisyon ng buong board of directors. Kanina, pilit kang pumasok at humadlang. Nasira mo na ang patakaran. Dahil ikay nakatatanda, hindi kita sinisisi. Gusto mo bang talagang pilitin akong magalit? Sige, sana itong maliit na sinungaling na ito ay talagang makakapagpagising kay Lolo. Kung hindi, dapat siyang mamatay ngayon. At ikaw, pinabayaan mo ang maliit na sinungaling na ito na saktan si Master Lu, na nagdulot kay Lolo na mawalan ng pagkakataong magamot. Ang board of directors ay tiyak na mag-aalis sa iyo at palalayasin sa pamilya Lin. Isip-isipin mo ito? Master Wang, halika na. Hindi, may amoy ng matanda. Hindi pwede. May amoy ng mababang tao. Ikaw? Medyo interesante. Master Wang Lin, anong amoy ang iyong naiim? Shh! Huwag kang magsalita.
Tama. Ito na ang amoy na ito. Tanggalin mo agad ang iyong medyas. Ha? Anong ha? Ang pagliligtas sa iyong lolo ang mahalaga. Kung mag-aantay pa tayo, huli na ang lahat. Bilisan mo! Huwag, huwag, huwag! Ako na ang gagawa. Nakasarado na ito ng isang araw. Ang masamang espiritu ay takot sa maasim na amoy na ito. Hoy, bata, hindi mo ba balak gamitin ang medyas na ito para pukawin si Lolo Lin sa pamamagitan ng amoy? Mababaw ang iyong kaalaman. Matuto ka at panoorin mo ito. Aray, Tapos na. Ang masamang espiritu sa loob ng katawan ay lubusan ko ng pinalayas. Katarantaduhan, nagpapanggap ka lang na baliw. Kalokohan, mga tauhan, putulin ninyo siya. Lolo! Lolo! Kumusta ang pakiramdam mo, Lolo? Tumaan na ang pakiramdam ko. Lolo, ito po si Ginoong Wang, ang sumagip sa inyo. Dapat nating siyang pasalamatan ng mabuti. Alam ko. Kahit na noon ay sinasapian ako ng masamang espiritu at hindi makagalaw, narinig ko ng malinaw ang lahat ng nangyari sa paligid. Ginoong Wang, ang utang na loob ko sa pagliligtas mo sa akin ay babayaran ng aming pamilya ng buong puso. Hoy, tama na yan. Huwag na yung mga salitang pampaganda. Mas mabuti ang praktikal. Tao! Ginoong Wang, ayon sa usapan, nasa card na ito ang 3 milyon. Ang password ay 888888. Sige, salamat. Ano ito? Ito ang aking supplementary gold card. Lahat ng iyong gastusin sa hinaharap, ako ang sasagot. Ang bait mo naman sa akin. May hinihingi ka bang kapalit? Walang kapalit. Ituring na lang nating pagkakaibigan. Ang galing mo. Ang kaibigang ito. Talagang kaibiganin kita. Sige, ang masamang espiritong ito ay kailangang maayos na itapon. Kukunin ko na ito. Aalis na ako. Lin N. Narito. Sinira mo ang alituntunin. May masamang balak ka. Simula ngayon, pinapalayas ka na sa pamilya Lin. Umalis ka na. Matanda ka? Dahil lang sa maliit na bagay na ito, palalayasin mo ako sa pamilya? Mabuti. Ganyan ka magpalagay kay Lin Wanyu, di ba? Tignan natin. Sa akin mapupunta ang pamilya Lin. At pagdating ng panahon, kayo ang palalayasin. Lolo, si second uncle ay palaging naghihiganti. Pinapalayas mo siya. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti niya? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ikaw ang dapat kong pag-usapan. Matanda ka na. Dapat ka nang mag-asawa. May gusto ka ba? Hindi pa naman ako nagmamadali. Yung binatang iyon kanina, ano ang tingin mo sa kanya? Maayos naman. Eh di ano pang hinihintay mo? Sundan mo na. Ha? Inayos ko ng mabuti ang sarili ko. Hindi ako naniniwalang hindi kita mahuhuli. Ang bango!
Gabi na, hindi pa rin umuwi si Wang Lin. Ako pa mismo ang nagluto para pasalamatan siya. Kahit ang mga magulang ko, hindi nila naranasan to. Napakaswerte niya talaga. Pero pagdating niya, makikita niya ang napakaraming pagkain sa mesa. Tiyak na sobrang matutuwa siya. Wow! Ang sarap naman ito. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na ulam. Gusto na gusto ko ito. Ah, Diyosa, Diyosa. Wala bang ibang gumawa nito para sa akin. Diyosa, ikaw talaga ang Diyosa ko. Diyosa, mahal kita. Diyosa, mahal na mahal kita. Diyosa. Gabi na, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? Lumamig na ang pagkain. Ano po ang kailangan ninyo? Bakit ka pumasok nang walang paalam? Ikaw ba ang kasintahan ni Wang Lin? Kasintahan? Kasintahan? Kasintahan ko ba siya? Anong pakialam mo? Siyempre may kinalaman sa akin yan. Kasi si Wang Lin ang magiging asawa ko. Ano? Bakit hindi sinabi sa akin ni Wang Lin na may kasintahan na pala siya? Hindi mo na kailangang malaman. May 1,000,000 piso sa card na ito. Kunin mo ang perang ito at iwanan mo si Wang Lin. 1,000,000? Sino ang iniisip mong mababa? Ito ang bahay ko. Lumabas ka na. Ito ang bahay ni Wang Lin. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw. Ito. Tama naman ang pinuntahan ko ah. Ano ang ginagawa ninyo? Wang Lin, sino sa amin ang pipiliin mo? Pwede bang pareho na lang? Hindi pwede. Sa amin niya, isa lang ang pwede mong piliin. Naalala ko bigla, may gagawin pa pala ako. Mauna na ako ha? Itong si Wang Lin. Sayang naman ang pinaghirapan kong pagluluto para sa kanya. Bakit hindi ka pa umaalis? Ang lalaki ko, nakatira sa iisang bahay kasama ang ibang babae. Hindi ako mapalagay. Kaya, simula ngayon, dito na rin ako titira. Dalawang babae pa lang, ang gulo na. 7 babae pa ang hanapin ko, sabi ng master ko. Ito, isa nga wala pa akong nahahanap. 7 babae, abangan mo na lang sa susunod na taon. May utos si Young Master Long, ang aming young gang leader, na dapat daw naming anyayahan kang magkape. Hindi, ayaw ko. Wala kang magagawa. Ang babaeng gusto ng aming young gang leader. Wala pang nabibigo, kunin siya. Anong ginagawa ninyo? Umalis kayo. Sige po. Ang ganitong bagay, sa mga pulis na lang nating ipaubaya. Bitawan niyo ako. Bitawan. Chin Ruotong. Huwag kang magpakatigas ng ulo. Tara na. Chin Ruotong. Sa wakas, nahagilap din kita. Bitawan niyo ako. Bitawan. Tigilan nyo yan. Mga lalaki kayo, inaapin nyo ang isang babae. Anong klaseng lalaki kayo? Kanina pa kita pinapauwi. Naligaw ka ba?
Saan po kayo pupunta? Hintayin niyo po ako. Salamat ha. Kung hindi ka sumaklolo sa akin, malamang patay na ako ngayon. Walang anuman. Ako naman ang tagapagtanggol mo. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, basta nandito ako, walang sino mang mag-aapi sa iyo. Baka nililigawan niya ako. Kuya, hindi ko pa nga alam ang pangalan mo. Wang Lin ang pangalan ko. Wang na katulad ni Lao Wang sa kapitbahay. Lin na parang kagubatan. Sabi nga nila, dapat tayong maging mapagpasalamat. Iniligtas mo ako ngayon, kaya dapat kitang pasalamatan. Hindi kailangan. Ang pagiging ligtas mo, iyon na ang pinakamalaking pasasalamat para sa akin. Ganito na lang, libre kita ng pagkain. Pagkain? Sakto. Medyo gutom na ako. Tara na. Nagkamali po ako. Huwag mo na akong sasaktan. Ginoo. Nagkamali na po ako. Kung mawala ulit ang kalakal, Papatayin kita. Ginoong Long. ano na ang nangyari? Nasaan na si Chinro Otong? Habang dinadala namin pabalik si Chinro Otong, may isang, hindi namin alam kung saan galing, na lalaki ang hamarang sa amin. Hindi lang niya sinaktan ng mga tao natin. Kinuha pa niya si Chinro Otong. Ano ang sinasabi mo? Umarang sa mga tao ko? Gusto mo nang mamatay? Mga kapatid, humanda na tayo. Ang ganda pala dito. Itong tindahang ito ay itinatago kong paborito. Sobrang sarap. Sa mahabang panahon, sa wakas nakita kitang may kasamang lalaki. Huwag kang magsalita ng ganyan, ate. Hindi pa siya ganoon. Sina nga. Kain kayo ng dahan-dahan. Kulang pa, dagdag lang kayo ha. Tikman mo na. Ito. Ang sarap, ang sarap. Hindi kita niloloko, di ba? Kuya Wang, ano ba ang trabaho mo? Ang galing mo sa martial arts. Ako? Isa akong eksperto sa Feng Shui at pagsusuri ng kapalaran. Ang martial arts ay libangan ko lang. Isa kang fortune teller? Hindi mo alam, di ba? Kaya kong mag-utos sa hangin at ulan sa itaas at magmanipula ng kaluluwa at kapalaran sa ibaba. Kahit anong maisip mo, kaya kong gawin. Hehe. Ang yabang ng pinagsasabi mo. Totoo ba yan? Pero ngayon, dahil iniligtas mo ako at sinapak mo ang mga tao ng Green Snake Gang, si Amo Long ay hindi titigil hanggat hindi nakakaganti. Ang mga tao sa Green Snake Gang ay napakalupit. Para lang makamit ang gusto nila, gagawin nila ang lahat. Kasalanan ko kaya ka naidamay sa gulo na ito. Huwag kang mag-alala. Ang pagprotekta sa iyo ay tungkulin ko. Ang Green Snake Gang ay isang grupo lang ng mga basagulero at mga walang kwentang tao. Hindi sila makakagawa ng anumang malaking gulo. Umarap ka sa Green Snake Gang! Ang yabang ng bunganga mo. Pulis ng Green Snake Gang! Umalis kayong lahat dito. Wang Lin, tama ba? Ano ba naman yan? Inagaw mo ang babae ko? Tapos, sinaktan mo pa mga tropa ko. Ang utang na to natin, dapat na nating pag-usapan ng maayos, di ba? Paano mo gusto pag-usapan? Dahil nandito si Miss Jin, ayokong matakot siya. Ganito na lang, lumuhod ka sa harap ng mga tropa ko, magmano ka ng malakas, tapos tawagin mo akong lolo. Pagkatapos baka isipin kong putulin na lang ang isang kamay mo. Kung hindi ka makakaalis dito ng buhay ngayon. Langsaw, wala namang kinalaman si Ginoong Wang dito. Basta huwag mo lang siyang saktan, ako. Sumasama ako sa'yo.
Simula pa noong unang panahon, bayani ang sumasagip sa dilag. Ano ba? Ngayon naman, dilag ang sasagip sa bayani, Miss Kin. Pero ayoko sa pagiging mabait mo sa kanya. Mga kapatid, sampalin nyo yan. Hoy, sandali. Pero, sino ba kayo? Parang palakas sa ilalim ng balon. Ito ang Young Master ng Green Snake Gang, si Long Xiao. Ang Green Snake Gang, ang pinakamalaking sindikato. Sa ilalim ng lupa sa Haicheng. Mula ng bata pa ang Young Master, lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Lahat ng nakagalit sa kanya, patay na. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad, baka isipin kong hayaan kang mabuhay. Mga pinang iba, mangagaw ng babae, at mambuli, yan ang pinakamalakas na nakakasira ng karma. Tingnan natin, ilan pang araw ang natitira sa'yo. Kapag hindi mo kinainisan, hindi mo malalaman. Dumating na ang kapalaran mo. Ang Green Snake Gang, wala ng swerte. Malapit nang matapos ang buhay mo. Naloko ang tatay mo sa sugalan, ninakawan ng bilyon-bilyon. Naghihintay lang na tawagan ka para magdala ng pera. Kung hindi, pugot ang ulo niya. Katarantaduhan. Malaki at matatag ang aming Green Snake Gang at hindi kailanman nagsugal ang tatay ko. Bago ka magsinungaling, dapat alamin mo muna ang totoo. Gago ka. Hinahamon mo ang matandang boss. Mga kasama, kunin ang mga armas. Bala ko sanang patawarin ka, pero ikaw ang naghahanap ng gulo. Huwag kang magalit sa akin. Sugurin nyo. Wang Lin, tumakbo ka na. Hoy, teka muna. Hindi ba't sabi mo naghihintay ang tatay ko ng pera ko para iligtas siya? Ipapaalam ko sa'yo bago ka mamatay. Hello, boss? Anak, bilisan mo. Dalhan mo ako ng pera para iligtas ako. Anak. Tatay, anong nangyari? Anak, bilisan mo. Kung mahuhuli ka, hindi mo na ako makikita. Bilisan mo, anak. 10 bilyon. Dalhin sa kasino ng Black Tiger Gang. Kung hindi ko makikita ang pera bago mag-umaga, ipapakain ko ang tatay mo sa isda. Tatay! Sa account ng Green Snake Gang, magkano pa ang natitira? Ginoo, 1 bilyon lang ang kaya nating tipunin. 1 bilyon lang? Paano kung ibenta natin lahat ng KTV at mga bar natin? Ginoong Long, hindi ganun kabilis ang pagbebenta ng assets. Pinapahanap tayo ng Black Tiger Gang bago mag-umaga. Imposibleng maabot yon. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin mamatay ang tatay ko? Kuya Wang, ang galing-galing mo talaga. Nakuha mo bang kalkulahin yun? Hanga na talaga ako sa'yo. Ano ba yan? Maliit na bagay lang yan. Sa tamang panahon, ipapakita ko sa'yo ang tunay kong kakayahan. Hindi ka ba magpapakita ng paggalang sa Kinoon? Kuya, dahil ang tumpak ng pagkalkula mo, pwedeng kalkulahin mo rin ang buhay pag-ibig ko. Walang problema. Halika. Oy, Wang Lin, Ikaw, anong ginagawa mo? ang Black Tiger Gang ang may kagagawan sa tatay mo. Sila ang singilin mo. Master Wang, pakiusap. Iligtas mo ang tatay ko. Guro Wang, pakiusap. Iligtas mo ang tatay ko. Bulag ako. Nagkasala ako sa iyo. Bumati ka kay Guro Wang. Pasensya na. Pasensya na. Guro Wang, pakiusap. Kahabagan mo ako. Iligtas mo ang tatay ko. ano ba? May sira ka ba? Kanina gusto mo akong patayin. Ngayon, gusto mong iligtas ko ang tatay mo? Ruotong, alis na tayo. Guro Wang, pwede kitang bayaran. Malaking pera. Bayaran? Magkano ba pera mo? 100 milyon. 100 milyon? 10 milyon ang hiningi sa'yo ng Black Tiger Gang. Sa akin, 100 milyon lang? Ang sama mo naman. Bahala ka na sa buhay mo. Guro Wang. Basta iligtas mo lang ang tatay ko. Ibibigay ko sa'yo ang Green Snake Gang. Ikaw na ang magiging leader ng Green Snake Gang. Susunod kami sa'yo, Guro Wang. 7 babae ang ipinagkatiwala sa akin ng master ko. Isa pa lang ang nakita ko. Matagal nang naka-standby ang Green Snake Gang sa Haicheng. Kung hindi ko sila mahagilap, siguradong mahahanap nila.
Sige na nga, dahil sa pagmamahal mo sa tatay mo, tutulungan na kita ngayon. Salamat! Salamat, Guro Wang. Guro pa rin? Tumawag ka na. Sir. Sir, mula ngayon, utusan mo lang kami ng Green Snake Gang. Sige, tara na. Sir Long. Umaga na. Wala pa rin ang anak mo. Mukhang tong buhay mo. Wala nang pag-asa. Kuya Kyang, tag-init naman ngayon. Maaga talagang umaga. Hintayin mo na lang. Siguradong ililigtas ako ng anak ko. Totoo yan. Lima. Apat. 3. Patayin. Sandali, 2 segundo pa bago matapos ang oras. Hindi sumusunod sa patakaran ang Black Tiger Gang nyo. Tatay, okay ka lang ba? Anak, okay lang ako. Kung medyo nahuli ka pa, wala na akong ulo. Yung perang hinihingi ko, dinala mo ba? Yung, Kuya Kyang. Medyo nagmamadali, naka 100 milyon lang ako. Pero huwag kang mag-alala, inebenta ko na ang mga ari-arian ko. Siguradong makakabuo ako ng 1 bilyon. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw? Bigyan ng araw? Wala pang sino man ang nakipagtawaran sa akin. Patayan. Hoy! Hoy! Ginoo! Ginoo! Ikaw na. Huwag kang mag-atubili. Sandali lang. Ikaw si Kuya Kyang, di ba? Ang utang sa sugalan, dapat sa sugalan din bayaran. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng konting respeto. Tayo'y magsugal. Hinihingan niya ako ng respeto. Hinihingan niya ako ng konting respeto. Patayin. Ngayon, Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? may galing ka pala. Sige, sabihin mo, paano tayo susugal? Sugalan natin ang Green Snake Gang. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Ang Green Snake Gang, utang na nila sa akin ang 1 bilyon. Hoy, huwag kang magmadali. Hintayin mong matapos ako. Utang ng Green Snake Gang sa iyo ang 1 bilyon. Kung ngayon pa lang, ay papatayin mo silang mag-ama. Magkakawatak-watak ang grupo nila. Mawawala lang ang 1 bilyon. Mas mabuting makipagsugal ka sa akin. Kung matalo ka, pakawalan mo sila. Kung ikaw naman ang manalo, mapapasayo ang Green Snake Gang. Sa loob ng 5 taon, ang kumita ng 1 bilyon ay hindi magiging problema. Oo, tama. Yung, basta wag mo lang kaming patayin. Kami sa Green Snake Gang ay handang ibigay ang lahat ng aming kita. Ang galing mo. Ang galing mong magsalita. Sasabangan kita. Pero dadagdagan ko ang pusta. Anong pusta? Ang buhay mo. Kuya, Ako pa ba? Hindi mo ba ako pagkakatiwalaan? Naniniwala ako. Sige, buhay lang naman yan, di ba? Sasabak ako sa pustahan mo. Mas mayabang ka pa sa kina. Si je, ano ang taya? Baccarat? Roulette? O kaya blackjack? Pangkaraniwan lang ang mga yun eh. Nakakasawa. Kung magpupustahan tayo, dapat mas masaya. Ako kasi mahilig ako sa pangingisda. Sakto, may ilog dyan sa labas. Ang tayaan natin, kung anong isda ang mahuhuli mamaya. Ano sa tingin mo? Amo, huwag kang sumali. Teritoryo nila ito. Alam na alam nila kung anong isda ang nandito. At paano kung mandaya sila. Wala tayong panalo dito. Ang lakas ng loob mong sumabat habang nagsasalita si Amo Kiyang. Ano? Sasali ka ba o hindi? Akala ko ano na, pangingisda lang pala ang pustahan. Sige, sasali ako. At dagdag pa, tutayaan ko kung malaki o maliit ang mahuhuli. Ha ha ha. Sa kahabaan ng panahon ko sa mundo, ngayon lang ako nakakita ng gustong magpakamatay.
Tara na. Boy, ang taya ko, ang mahuhuli mamaya ay isang malaking carp na. Ikaw? Sa ibaba ay may palaisdaan. Puro carp lang ang inaalagaan doon. Ngayon ay panahon ng pagpaparami ng carp. Uuwi ang mga isda. Kaya ang mahuhuli mamaya ay tiyak na isang carp na. Talagang matatalo tong batang to. Ang taya ko, ang mahuhuli mamaya ay isang batang pating. Akala ko naman may tunay kang kakayahan. Pating daw ang mahuhuli. Ha ha ha, ano naman ang problema sa pating? Sino nagsabing hindi mahuhuli ang pating? Amo, ang pating ay isdang dagat. Ito ay tubig tabang. Paano magkakaroon ng pating? Wag na, palitan na lang natin. Hindi, sabi ko pating. Pating talaga yan. Wala na, siguradong patay tayo nito. Tulong. Ang lakas ng kalaban. Talagang malaking carp yan. Talunan ka na, boy. Perfecto. Hindi pa dumating. Kuya, ang galing mo talaga. Tama ang hula mo. Oo, tama ang hula natin. May pag-asa na tayo. Ang binatang ito ay tunay na dalubhasa. Isang dalubhasa. Ilog ng tabang ito. Paano magkakaroon ng pating? Ikaw ba ang may kagagawan nito? Ikaw ba ang nagpababa para maglagay? Mali ang pinagsasabi mo. Kayong nagsabing mangisda tayo, paano kami makakapagdaya ng maaga? Ako naman, isa akong manghuhula. Kung hindi ko pa masasabi ang ganitong bagay, paano pa ako kikita? Kaya mong manghula, di ba? Mahulaan mo kaya kung mamamatay ka ba ngayong araw? Hoy, Kuya Kiang. Tayong lahat ay nasa parehong mundo. Kailangan sumunod sa patakaran. Tama ba? Patakaran? Sasabihin mo sa akin ang patakaran? Teritoryo ko ito. Ako ang patakaran dito. Bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Lumuhod ka at gumapang sa ilalim nito. Baka maaari pa kitang patawarin. Mas mabuti sigurong ganito. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka at magbigay ng 3 malakas na pagmamano sa akin. Maaari kitang iligtas. Dahil mamamatay ka na. Mamamatay na ako? Sinabi niyang mamamatay na ako. Sa tingin ko, ikaw ang mamamatay. Sumugal sa akin tapos lalabag sa usapan. Darating na ang parusa ng langit. Kung wala ako, hindi ka mabubuhay. Parusa ng langit? Ako si Zhao Huaqiang. 16 na taong gulang pa lang ay nasa mundo na ako, nangingibabaw. Walang masamang hindi ginawa. At ngayon, sumisikat na ako. Saan ang parusa ng langit na sinasabi mo? Nasaan siya? huwag kang magmadali. 3. Bibilangin ko para sa'yo. 2. 1. Kuya! Kuya! Anong nangyari sa'yo, Kuya? Anong nangyari sa'yo? Kuya, parusa ng langit. Talagang parusa ng langit to. Zhao Huaqiang. Sumuway ka sa usapan sa sugal, kaya nagkaganyan ka. Anong parusa ng langit? Atake sa puso lang to. Uminom lang ng gamot. Okay na ko. Kuya, may kakaiba sa batang to. Wag. Magpasensya na lang tayo. Umalis ka dyan, bata. Di mo ba sinabing mamamatay na ko? Ngayon, buhay na buhay pa ko. Ikaw ang mamamatay. Pareho pa rin ang sinasabi ko. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Maililigtas ko ang buhay mo. Gustong gusto mong mamatay. Amo, kuya. Anong nangyari, kuya? Master, kami sa Black Tiger Gang ang nagkamali. Naistorbo namin kayo. Pakiusap, kahabagan nyo kami. Iligtas nyo ang aming amo. Basta mailigtas nyo ang amo namin, ang buong Black Tiger Gang ay susunod sa lahat ng utos nyo. Bilisan mo. Kung hindi ko na rin siya maliligtas. Master, mali ako. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko.
Master. Bakit mo pa kailangang magpanggap? Kung ginawa mo to kaagad, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Kami ang nagkamali. Mula ngayon, ang aming Black Tiger Gang. Sundin namin ang lahat ng gusto nyo, Master. Siya na? Mula ngayon, ang Green Snake Gang. Ako ang bahala. Mag-ingat kayo. Alis na tayo. Tatay, alis na tayo. Oo, sige, uwi na tayo. Tandaan nyo lahat ang itsura ng Master. Kahit kanino, pwede tayong makipag-away sa Black Tiger Gang. Pero sa kanya, hindi. Narinig nyo ba? Opo. Hoy, ano ba to? Master Wang, kung wala ka ngayon, ako at ang tatay ko ay mamamatay. Ang kabutihan nyo sa amin, hindi namin malilimutan. Oh, Master Wang. Salamat sa pagtulong nyo ngayon. Tingnan mo, hindi lang na-clear ang 10 bilyon na utang sa sugal. Ang Green Snake Gang ay tataas pa ang lagay. Sa hinaharap, walang mang-aaway sa amin. Akala mo ba sa pagsasabi mo nito, ang masamang balak mo kay Ruotong ay mapapalampas na? Miss Chin, ako, pasensya na sa'yo. Hindi ako karapat-dapat. Basta't mapatawad mo ako, gagawin ko ang kahit ano. Okay lang, tapos na yun. Sa susunod, huwag mo nang apihin babae lang. Sige, sige. Susumpa ako sa hinaharap. Hindi na ako mangingapi ng babae. Tumayo ka na. Yung Master Wang, kanina lang sinabi sa akin ng anak ko na ikaw na ang bagong pinuno ng Green Snake Gang. Kung ganoon, sumama ka sa amin pabalik. Naku, kapag nandito ka, ang Green Snake Gang ay magkakaroon ng sandigan. Wag na, wag na. Ang Green Snake Gang dapat manatili kung ano ang nararapat. Ako, pangalan lang ang iniwan. Pero may isang bagay, hindi dapat gumawa ng ilegal na gawain. Oo, tama. Huwag kang mag-alala. Pag uwi ko, ay aayusin ko ang samahan. Oo nga. Ang 7 tao sa listahang ito, siguraduhing mahanap. Hoy, may 2 tao dito na hindi kailangang hanapin. Kilala ko sila. Talaga? Alin ang 2? Tulungan ng Green Snake Gang, tama nga. 2 tao agad ang nahahanap. Mas mabilis ito kaysa sa paghahanap ko mismo. Ito, ang isa ay mula sa Lin Group, ang mayamang anak na babae, Lin Wanyu. Ang isa pa ay mula sa pamilya Su, ang mayamang dalaga, Su Miaoke. Ang 2 ito ay parehong napakagandang babae sa Haicheng. Mayroon pa akong larawan nila. Mga magagandang babae. Tingnan ko. Sila nga? Ano? Kilala mo, boss? Ha, kilala ko lang ba? Ngayon, kasama ko pa silang nakatira. Ano? Ay naku. Ito ang cold-faced queen ng first group sa Haicheng. Ang cold-faced queen. Ang isa naman ay anak ng isang kilalang pamilya. Itong 2 ito, ang daming binatang naghahangad sa kanila. Pero pareho silang nahuhumaling sa'yo, boss. Ang swerte mo talaga. Ang swerte? Wang Lin, sino sa amin ang pipiliin mo? Wag na. Ang ganitong swerte. Hindi ko kaya. Alin sa 2 ate? Ang gusto mo? Oy, may kailangan ka ba? Kung wala, umalis ka na. Sige, aalis na ako. Tara, Tay, aalis na tayo. Hoy, umalis na sila. Bakit hindi ka pa umalis? Hindi ko alam kung saan pupunta. Umuwi ka. Saan ka pa pupunta? Malapit ng dumilim. Delikado para sa isang babae na nasa labas mag-isa. Ayoko. Lumayas ako sa bahay. Ayokong umuwi. Si Chin Ruotong ay nakalista bilang taong dapat protektahan. Mas mabuting nasa harap ko siya kaysa nasa ibang lugar. Sige na nga, sumama ka sa akin. Sakto, may ekstrang kwarto sa bahay. Ha? Ito ba ay pagsasama sa iisang bubong? Parang ang bilis naman. Mabilis pa ito? Masyado pang mabagal para sa akin. Dapat panagutan mo ako. Talagang pananagutan kita kung may mangyari sa'yo para na rin kinuha ang buhay ko. Tara na. Hoy, ano yon? Wang Lin, tulungan mo ako. Ang kapal talaga ng mukha ni Wang Lin. Nagluto ka pa ng napakaraming pagkain, tapos hindi man lang kinain, umalis na lang. Su Miaoke,
Hindi ko napansin. Ang sarap pala ng luto mo. Kain na, kain na. Kung masarap, damihan mo ang kain. Sayang, napunta lang kay Lin Wan Yu. Ako pa rin ang mabait sa'yo, di ba? Bababa ako para bumili ng midnight snack mo. Pagbalik mo, dapat magpasalamat ka ng mabuti sa akin. Wang Haoran. Oy, Sumioke, ang late mo nang umuwi. Hindi kaya naghihintay ka sa akin? Hoy. Matagal na tayong hindi nagkita, wala ka man lang sasabihin bago umalis? Wala akong sasabihin sa'yo. Huwag kang ganyan ka hostil, gusto lang kitang inom. Ayoko. Kung kaya kong ipahamak ka ng matalik mong kaibigan, kaya ko ring ipahamak ang mga magulang mo. Dapat alam mo na may malakas akong backer. Ha ha ha. Kayang-kaya kitang gibain ang pamilya mo. Ha ha ha. Sige, usapan na. Inom lang? Walang iba? Inom lang, walang iba. Ha ha ha. Tingnan mo kung sino ang dinala ko. Ang galing talaga ni Wang Xiao. Patungo sa magandang dalagang si Su Miaoke, ay nadala mo pa. Sa wakas, nagkatotoo na ang pangarap ni Wang Xiao ngayon. Ha ha ha. Tara na. Kanino ka nagte-text? Ang tutok mo. Wala. Tara, uminom tayo. Huwag kang mag-alala, walang gamot yan. Maraming tao ang nakatingin. Hindi kita kakainin. Tagay. Gaano kalakas ang alak na to? Ang hilo ko. Ha ha ha. Hindi naman mataas ang alcohol content nito. Ang dahilan kung bakit nahihilo ka ay nilagyan ko ng gamot ang inumin mo. Ha ha ha. Bitawan mo ako. May nobyo ako. Napakalakas niya. Kung gagalawin mo ako, hindi ka niya palalampasin. Ha ha ha. Hindi ako palalampasin. Sa buong Haicheng, sino ang may lakas ng loob na guluhin ako? Tama. Sakto, pagdating ng nobyo mo, papaluhurin ko siya sa tabi at panoorin kung paano kita paglaruan hanggang mamatay. Tulong! Tulong! Sino yan? Ako ang tatay mo. Ayos ka lang? Tumayo ka. Okay ka lang ba? Okay lang. Pipigilan ko muna ang epekto ng gamot sa'yo. Paglabas ko, saka kita alisan ng lason. Sino ka? Humarap ka sa akin? Siya ang boyfriend ko, si Wang Lin. Wang Lin. Siya yung sinasabi ko sa'yo, si Young Master Wang. Oy. Young Master Wang, ika mo? Sabihin mo, nag-iinom ka lang naman. Bakit kailangan mong manggulo? Dahil pareho tayong Wang, magkamag-anak tayo sa ngalan. Ngayon hindi kita papatayin. Pero kailangan mong humingi ng tawad kay Miaoke. Pag-isipan kong hindi ka pag-initan. Wang Lin, ika mo. Dito sa Haicheng, ikaw ang unang tao na nagsalita sa akin ng ganyan. Sampalin. Bakit kailangan pang pilitin ako? Tama na. Huwag mo akong pilitin. Binabalaan kita, kung gagalawin mo ako dito sa Haicheng, wala nang lugar para sa'yo sa hinaharap. Kung ganoon ang sasabihin mo, lalo kitang dapat bugbugin. Ano? Gusto nyo ring masapok?
Ako, Tigil! may sasabihin ako. Sige, sabihin mo. Ang girlfriend mo, sumang-ayon si Sumiaoke na uminom kasama ko. Pero siya, isang baso pa lang, hindi na kaya. Nagbayad ako ng 800,000 pesos para sa alak na to. Hindi siya makainom, natural, kailangan niyang magbayad sa katawan. Kung hindi, ikaw ang magbabayad ng alak. Mukhang may punto ka. Sige, ganito na lang. Ako na ang iinom ng alak niya. Ako na ang iinom. Sige na nga. Usapan na yan, bawal bawiin. Huwag. Ako na ang magbabayad. Ayaw kong uminom siya. Hoy, uminom. Bakit ayaw mong uminom? Alak itong nagkakahalaga ng 800,000. Ikaw, dalagita, masela ng katawan. Hindi mo alam kung gaano kahirap kumita ng pera. Tsaka, ilang baso lang naman ng alak to, di ba? Huwag kang mag-alala. Malakas ang aking tolerance sa alak. Ano ba ang alam mo? Mga ito ay matataas na klaseng imported na alak. Kung iinumin mo yan ng isang higop lang, mamamatay ka. Wang Lin, lalaki ka. Ang salita ng lalaki, parang bato. Huwag mo akong ipahiya. Tigilan mo yan. Ihanda na ang alak. Dalhin ang alak. Halika na. Ikaw ang nagsabi. Inumin mo na. Okay lang. Okay lang. Ito ang tinatawag na imported na brandy na isang baso, tulog ka na. Kahit gaano pa kalakas ang iyong tolerance, kung isang bote ang inumin mo, hihimatayin ka. Kapag lasing ka na, gagawin ko ito sa harap mo. Gagahasain ko si Sumiaoke. Anong lasa? Matamis naman. Alak ba to? Inumin lang yan. Probinsyano. Brandy ang tawag dito. Anong inumin? Mga maliit na basong ito? Kailan pa matatapos ang pag-inom? Uminom ng alak. Ganito dapat uminom. Wang Lin, anong ginagawa mo? Umiinom ng alak. Ang daming alak? Uubusin mo ng isang higop? Masusunog ang iyong sikmura. Hindi naman ganoon kaseryoso. Panoorin mo. Sumiaoke, tangang-tanga talaga ang nobyo mo. Kapag ininom niya ng buo ang malaking bote na ito, mabubuhay man, halos mawawalan ng balat. Kapag lasing na siya, papanoorin ko siyang mabuti kung paano kita gagahasain. Wang Lin, huwag ka nang uminom. Tigilan mo na. Yang brandy mo hindi rin maganda. Walang tama. Malayo sa huwangkwan niyang ng matanda. Napakalayo. Tunay ba ang alak na ito? Ginoong Wang, lahat ng alak dito ay tunay at dekalidad. 10 beses naming babayaran kung peke. Paano ito nangyari? Nag-iisa lang siya, pero ang dami niyang ininom. Parang walang nangyari sa kanya. Ginoong Wang, Mukhang lasenggo itong tao. kahit ganito karami ang ininom niya, hindi pa rin siya lasing. Hindi karaniwan ang taong ito. Ang lakas mo talagang uminom? Sabi ko sa'yo, dapat naniniwala ka na sa akin ngayon. Wang Haoran. Nasaan ang alak? Naubos na. Ano pa ang masasabi mo? Wala naman. Umalis na tayo. Tumigil ka. Ang gusto ng binata kong ito ay hindi kailanman mawawala sa akin. Ngayong gabi, kailangan kong makuha si Sumiaoke. Kung ayaw mong mamatay, iwan mo siya sa akin. Sasabihin ko, kayong mga payatot na ito lang ang maghaharang sa akin? Ginoong Wang, ang KTV na ito ay sakop ng Black Tiger Gang. Ang pamilya ninyong Wang ay malapit sa Black Tiger Gang. Bakit hindi? Tawagin natin sila para tumulong? Tama, magaling man siyang makipag-away. Kaya niya ang Black Tiger Gang.
Wang Lin, huwag kang magyabang. Teritoryo ng Black Tiger Gang ang lugar na ito. Ako at si Boss Chang ng Black Tiger Gang ay magkapatid sa dugo. Pinahiya mo ako sa lugar na ito at sinira ang plano ko. Ibig sabihin, hindi mo iginagalang si Boss Chang. Kung kaawain mo ang Black Tiger Gang, patay kayo. Wang Lin, napakalakas ng impluensya ng Black Tiger Gang at sila ay mga taong walang awa at malulupit. Wala na, patay na tayo. Black Tiger Gang. Sabihin mo sa kanila na lumapit. Tingnan natin. Kung may lakas ng loob, silang galawin ako. Parang batang kalabaw na walang takot sa tigre, no? Sige. Tatawagin ko na sila ngayon din. Boom! Inuman na, inuman. Tara na, tara. Oy. Hoy, Bro Kyang. Ay nako. Ako si Shawang. Uy, Si Young Master Wang. Anong dahilan ng tawag mo? Nandito ako sa lugar mo, naglilibang. May isang tarantadong dumating at nanggulo. Pinagbuhatan pa ako ng kamay. ano? May mga haspang manakit sa'yo? Hindi mo ba sinabi ang pangalan ko? Sinabi ko na. Walang epekto. Sabi pa ng loko-lokong to, kahit dumating ang mga taga Black Tiger Gang, hindi rin siya matatakot. Ano? Talento? Ni hindi man lang igalang ang mukha ko. Mabuti. Hintayin mo. Papuntahin ko ang mga tao ko ngayon din. Xiao Hu, kunin mo ang mga tao mo at pumunta kayo sa private room ni Young Master Wang. Tingnan ninyo kung sino ang walang respeto sa aming Black Tiger Gang. Opo. Bro Chiang, napakayabang naman ng taong yon. Baka naman siya yon. Imposibleng siya yun. Xiao Hu, Oy. lakasan mo ang loob mo at gawin mo. Opo. Sandali. Paano kung siya nga talaga yung tao? Tandaan mo, hinding-hindi natin siya pwedeng saktan. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang. Darating na ang mga tao ni Bro Chiang. Wang Lin, delikado ang mga taga Black Tiger Gang. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo sila kayang talunin. Umalis na tayo dito, ngayon din. Umalis? Walang makakaalis ngayon. Pagdating ng mga tao ni Bro Chiang, papaluin kita sa harap ko at panoorin mo kung paano ko laruin si Sumiaoke. Anong pagmamataas-mataas yan? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamalaki. Sino yan? Sino yan? Sino ang nanggugulo sa teritoryo ng Black Tiger Gang? Ikaw? Ikaw? Bro Hu, dumating ka rin. Siya yon. Hindi lang nanggulo, pati na rin sinabi pang ang Black Tiger Gang ay grupo lang ng mga basura. Sabi niya, pag nakita siya, kailangan daw lumuhod at magmano sa kanya. Ano? Gusto mo bang mamatay? Ay, kayo pala. Parang pamilyar ka sa akin. Ikaw ba? Baka hindi mo ako kilala, pero ang amo mo na si Zhao Huaqiang, tiyak na kilala ako. Ang pangalan ni Amang Chiang, hindi mo karapat dapat banggitin iyan. Tiyak na kilala ako ng amo ninyo. Sino ka ba? Amang Zhao, huwag kang mag-alala. Siya ay isang hamak lang. Hindi posible na kilala niya ang pinuno ng inyong gang. Ginoong Wang, may hindi ka alam. Ngayon, may isang mataas na tao ang dumating sa Black Tiger Gang, kahit ang aming amo ay yumukod sa kanya. Ano? Ang taong kinilala ni Amang Chiang ng buong puso. Wo, kaya't sinabihan siya ng amo ng espesyal, mas mabuti na huwag siyang guluhin ng sinuman. Siya ba ang mataas na taong iyon? Hindi ko pa masasabi ngayon. Nandito rin ang amo sa lugar. Marangin, pupunta ako agad sa kanya para kumpirmahin. Kung hindi siya ang mataas na taong iyon, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi siya palalampasin ng mga tao sa Black Tiger Gang. Hindi. Amang Hu. Bakit pa kailangang mag-abala? Paano posible na ang batang ito ay isang mataas na tao? Ginoong Wang, ang Black Tiger Gang na ito, ang pinakamakapangyarihang underground na puwersa sa Haicheng, ang taong kinilala kahit ng pinuno ng gang. Malaking bagay ito. Kung makikipagkaibigan tayo sa kanya, pagkatapos, sa Haicheng, hindi ba ang pamilyang Wang na ang magdedesisyon? Wala kang pag-asa. Ininsulto mo siya. Nang husto. Wang Lin, akala mo ikaw ang mataas na tao. Ikaw, isang hamak. Anong pagpapanggap ang ginagawa mo dito? Mas mabuting isipin mo kung paano ka hihingi ng tawad mamaya.
Ay, Amang Chang, isang maliit na bagay lang ito, pumunta ka pa mismo. Sabi ko na, isang hamak lang ang nagkakagulo. Hindi posible na siya ay isang mataas na tao. Ayaw pa ring maniwala. Kailangan pang guluhin ka. Wang Lin, muntik ko nang makalimutang sabihin sa iyo, kapag si Amang Chang ang umayos ng problema, tiyak na papatay siya. Patay ka na. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Hindi. Bakit mo ako sinampal? Master Wang, hindi ko alam na kayo pala ang dumating. Hindi man lang kayo nagsabi na darating kayo para makapagpadala ako ng tao para salubungin kayo. Kuya, mali ang pagkakilala mo sa akin. Siya ay isang maliit na kaibig-ibig. Hindi ko kayang tanggapin ang iyong paggalang. Tumigil ka diyan. Ang pangalan ni Master Wang ay hindi basta-basta masasambit ng mga tulad ninyo. Humingi ka ng tawad. Ako, humihingi ng tawad sa kanya. Imposible. Sa harap ko, si Zhao Huaqiang. Walang imposible. Lumuhod ka. Humingi ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Hindi. Matigas pa rin ang pangamo ah. Hihingi ka ba ng tawad? Hindi. Hindi ako naniniwala. Hihingi ka ba ng tawad? Hihingi ka ba ng tawad? Hihingi ka ba ng tawad? Zhao Huaqiang, ako ang tagapagmana ng pamilyang Wang sa Haicheng. Ang nangyari ngayon, hindi ko kayo palalampasin. Ang pamilyang Wang? Sa harap ng isang master, ang pamilyang Wang ninyo ay walang kwenta. Ayaw mo talagang humingi ng tawad? Balibagi ng mga binti niya. Hihingi ako ng tawad. Hihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Wang Lin. Ginoong Wang Lin. Hindi ko dapat sinuway ka. Nagkamali ako. Nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Sige na. Paalisin mo na siya. Master Wang, tingnan ninyo ang aking pag-asikaso. Kasiya siya naman po ba? Ayos lang. Pero, sa susunod, huwag nang papapasukin ang mga walang kwentang tao. Natakot tuloy ang nobya ko. Ua. Narinig ninyo ang sinabi ni Master Wang? Mula ngayon, sa mga lugar ng Black Tiger Gang, ang mga miyembro ng pamilyang Wang ay hindi papapasukin. Opo. Sige, kung wala nang ibang bagay, alis na muna ako. Young Master Wang, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi pa tapos ang usaping ito. Young Master Wang, ang Black Tiger Gang na ito ay determinado ng tulungan ng batang iyon. Ano ang gagawin natin? Panahon na para humingi ng tulong kay Taoist Priest Feng. Ang init. Hoy, ikaw. Tiyagain mo pa ng kaunti. Pagpasok natin sa kwarto, lilinisan ko ang lason mo. 808. Sandali lang. Hindi tama na magkalapit ang lalaki at babae. Pahinga muna ako. Huminga muna. Itong si Sumyaoke, ang lakas pala talaga. Huwag kang mag-alala, aalisin ko na ang lason mo para sa susunod, hindi ka na mag-iinom ng mag-isa. Nandyan na naman?
Lason ang kumakalat sa katawan. Kung gusto mong malinis ang lason, Kailangan lang. ako, tumutulong lang ako sa tao. Hindi ito pagsasamantala. Sina, gawin mo sa akin ang gusto mo. Ay. Wang Lin, Anong ginagawa mo? talagang bastos ka. Bastos! Ako ang nagligtas sa buhay mo. Anong pagligtas? Ako. Nawala na ang aking kalinisan. Malaki ang nawala sa akin. Pero hindi mo rin pwedeng. Anong sinabi mo? Hindi pwede. Lakasan mo. Hindi kita mapapatawad. Ay, wag. Tigil na. Wang Lin, dapat mong panagutan ako. Ito, Bakit? Ayaw mo. Ako. panagutan. Panagutan. Kumusta, Wang Lin? Nasaan ka? Ako? Nasa, ano? May kasama ka ba? Wala. Mag-isa lang ako. Anong sasabihin mo? Samahan mo ako sa isang auction. Auction? Sienna, wala akong interes. Bibigyan kita ng 10 milyon para umaten. Ano? Saan? Pupunta na ako agad. Wang Lin? Upo ka. Miss Lin, sabi ko, isang auction lang ito. Bakit mo pa ako pinilit na sumama? At saka, gumastos ka pa ng 10 milyon. Naalala mo ba ang tiyuhin ko? Ang tiyuhin mo? Miss, may hinihintay na master. Hindi ka pwedeng pumasok. Anong master na yan? Naaalala ko. Anong nangyari? Sa kanya, may isang lupain na sikat. Pero ngayon, bigla na lang lumabas sa public land auction. Ibinebenta ng mura. Ang aming pamilyang Lin ay may malaking proyektong ilulunsad. Kailangan namin ng lupang yon. Natatakot akong may daya. Kaya, naisip kong hihingi ng tulong mo para mag-double check. Ganun ba? Walang problema. Ako na ang bahala. Lin Wan Yu, alam kong darating ka. Ang setup na ito ngayon, para sa'yo talaga. Kapag nakuha mo ang lupang ito, Lahat ng sayo? kasama ang pamilyang Lin, ay mapupunta sa akin. Maligayang pagdating, mga mahal na bisita, sa auction ngayong gabi. Kaya, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sa susunod, pakitingnan, ang unang item para sa auction. Ito ay isang tuyong ilog. May lawak na 30,000 ektarya. Tulad ng nakikita sa larawan, Dahil sa matagal na panahon ng pagka-weather, naging alkaline soil na ito. Hindi gaanong mataas ang halaga, ang starting bid ay 10 milyon. Lot number 1, walang bid. Ang susunod na item ay mula kay Lin N. Mr. Lin. Ang lupa na ibinibida ni Mr. Lin ay ang lupang binibidahan ni Ginoong Lin ay isang latian na may lawak na 100,000 ektarya. 100,000 ektaryang latian. Hindi lang maganda ang lokasyon, kundi pangunahin pa ang feng shui nito. Talagang isang napakabiyayang lugar na bihira makita. Para sa lupang ito, sulit kahit magkano ang ilabas. Huwag ka nang magpaikot-ikot. Sabihin mo na ang panimulang tawad. Panimulang tawad, 67 milyon. 69 million, 70 million, 75 million. 90 million, 100 milyon. Ang laki. Paano naging ganito kamahal ang isang lote? Ang latian ay isang sisidlan ng kayamanan. Magtatayo ng wetland theme park sa ibabaw, tapos magtatayo ng mga kainan sa palibot ng parke, kasama ang mga hotel at iba pang pasilidad. Sa loob ng 5 taon, ang kita mula sa turismo pa lang ay lalampas na sa 1 bilyon. Ang laki pala. Kung maaaring magmina ng mga yaman at magsagawa ng pananaliksik at pag-unlad, ang kita ay magiging napakalaki. Gusto ko talagang makuha ang lupang ito. Nakasalalay dito, kung mananatili pa ba ang aming pamilyang Lin bilang numero 1 sa Haicheng sa susunod na 10 taon. 150 million, Ha? 150 million? 200 million? 300 million. 500 million? Ay naku. Talagang nagtunggali silang dalawa. Tiyak na hindi na tayo makakasali. Kalimutan na natin. Napakataas na.
500 milyon, una. 500 milyon, pangalawa. 500 million. Sandali. Ginoong Lin, may sasabihin po ba kayo? Wanyu, kung tunay na gusto mo ang lupang ito, maaari kong bawiin ang pagbibidahan at ibenta ito sa iyo sa murang halaga. Tio, ganyan kabait ang loob mo? Mula nang palayasin ako ng lolo mo sa bahay, marami akong naisip. Tayong lahat ay kapamilya. Ang pag-aawayan lang ay magdudulot ng kapahamakan sa ating lahat. At pakikinabangan lang ng iba. Naliwanagan na ako. Bata ka pa. Masangkop ka kaysa sa akin na mamahala sa pamilyang ito. Ibebenta ko sa iyo ang lupang ito. Ako naman ay magiging malayang hari. At masaya na rin ako. Tio, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo. Narito na ang kontrata ng paglilipat. Pumirma ka na. Bilisan mo. Tio, gusto ko munang magtanong ng opinyon ng isang tao. Wang Lin, maaari ba akong pumirma? Ang lupang ito, huwag mong kunin. Usapin ito ng pamilya Lin. Ano bang akala mo sa sarili mo? Wala kang karapatang magsalita dito. Anak, bihira ang ganitong pagkakataon. Kahit na ito ay isang napakahalagang lupain, ayaw ko rin itong mapunta sa iba. Ngunit, kung mag-aatubili ka pa, wala akong magagawa kundi ipasa ito sa iba. Lin, ipagbili mo na sa akin ang latiyang ito. Handang-handang magbayad ako ng 600 million at wala pang komisyon ng auction house. Oy, Ako, 650 million ang alok ko. Hindi, diretsong 700 million ang ibibigay ko. Kasama na ang 30% ng kita sa hinaharap. Diretsong bibilhin ko ito. Wang Lin, itong lupain. Bakit ayaw mo? anak. Ikaw, naniniwala ka sa kanya? Kung naniniwala ka sa kanya, edi sumunod ka sa kanya. Mawawalan ka ng pagkakataon sa mahalagang lupain kong ito. Ati, isip-isipin mong mabuti? Itong lupain, mukhang taglay nito ang pag-iipon ng hangin at enerhiya. Malakas ang Dragon Vein dito. Talagang isa itong napakagandang lugar, ayon sa Feng Shui. May mata ka rin pala. Kung ganoon, kung ito ay isang mahalagang lupain, bakit ayaw mo? Hoy, hindi pa ako tapos. Dahil taglay nito ang palatandaan ng ahas at ibon na lalamon sa dragon. Kung matagal mong itataglay, masisipsip ng nagbebenta ang lahat ng swerte mo. Ay, hanggang sa masira ang pamilya at mamatay. Ano? Wang Lin, subastahan ito. Hindi pwedeng magkalat ka ng nakakalitong pananalita dito. Sino ang maniniwala sa sinasabi mo? Napakaganda nitong lupa. Paano posibleng may problema ito? Ayaw nyo ba? Ako kukuha. Tama, sayang lang ang kabutihan ni Amo Lin. Ay, kung ayaw ng pamangkin mo, ipagpatuloy na lang natin ang pagbid. Wanyu, sa tingin ko, talagang gusto ka ng tito mong ito na mamatay. Sa tingin ko, yung mga nag-aagawan dito, siguradong mga tauhan niya lang yan. Isipin mo, kung talagang napakaganda nitong lote, bakit hindi niya ito itago para sa sarili niya? Pareho kayong negosyante. Alam niyo na ang prinsipyo ng pag-maximize ng kita. Alam ko na. Itinuturing ako ng tito ko bilang isang malaking sagabal. Bakit bigla siyang nagbago? Buti na lang nandito si Wang Lin ngayon. Kung hindi, nadaya na sana ako. Nadaya? Ano naman kung nahalata ako sa buong Haicheng, bukod sa lote na ito? Wala nang pangalawang magandang lupa. Kung hindi mo bibilhin, pwede kong ipaayos ang feng shui sa isang master at ibenta sa iba. Ikaw, kapag wala ka nitong lupa, yung malaking investment nyo, yung Project 1 na yon, paano mo yan ipagpapatuloy? Ay, gusto mong baguhin ang feng shui nitong lupa? Mukhang gusto mong mamatay. Sino bang walang malay ang gustong magpakamatay? Ang mag-ayos ng lote na ito? At saka, sino ang nagsabing walang pangalawang lupa? Wang Lin, anong lupa yon? Ito mismo. Akala ko pa naman, may kakaibang kakayahan ka na makakahanap ng lugar na hindi ko mahanap. Isang lupain ng kayamanan. Lumang lupa lang pala ito. Wanyu, naniniwala ka sa taong yan? Ano ba alam mo? Si Wang Lin ay isang dalubhasa sa Feng Shui. Sabi niya, lupain ang kayamanan ito. May sarili siyang dahilan. Dahilan? Anong dahilan? Dahilan ng isang manloloko? Wanyu, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa iyo.
Kung naniniwala ka sa akin, kunin mo ang lupang ito. Sinisiguro ko sa iyo, sa susunod na 10 taon, yayaman at giginhawa tayo. Ang negosyo ng pamilya Lin. Tiyak na lalong lalago. Kukunin ko ang lupang ito. Binabati kita, President Lin. 10 milyon para sa asin ang lupang ito. Hoy, binabati kita, pamangkin. Gumastos ka ng 10 milyon para bilhin ang asin ng lupang ito ng napakamahal. Sa asinang lupang ito, kahit halaman, ay hindi tumutubo. Para saan pa binili mo? Gagawin mo bang tambakan ng basura? Ang lupang ito. Kahit bayaran pa ako ng 10 milyon, ayaw ko. Pero si President Lin, binili pa niya. Talagang tanga at maraming pera. Wang Lin, naniniwala ako sa iyo. Bilhin mo ang lupang asin na ito. Pero sabihin mo sa akin kung bakit mo ito bibilhin. Dahil itong lupang ito ay sentro ng Dragon Vein ng Haicheng. May senyales ng paglipad ng Dragon at Phoenix. Sigurado ako, pagkalipas ng 10 taon, ang lupang ito ay magiging pangunahing sentro ng ekonomiya ng Haicheng. Talaga? Eh di parang nakatsamba ako sa 2 million? Napakalaking swerte. Siyempre, Sentro ng Dragon Vein, pangunahing sentro ng ekonomiya, pamangkin. Naniniwala ka sa ganyang kalokohan? Ang lupang ito, nagpa-assess na ako ng lupa at geologist para masusing siya sa atin. Ang lupang ito, walang kwenta ito. sabi ko na nga ba, kayong mga taong may karaniwang mata, hindi nakakakilala ng kayamanan. Kung hindi kayo naniniwala, magpadala kayo ng tao sa gitna ng lupang ito, maghukay ng 5 metro ang lalim, at makikita ninyo ang Imperial Seal na pumipigil sa Dragon Vein. Imperial Seal na pumipigil sa dragon? Gusto mo ba akong patawanin ng husto? Sobrang dami mong nabasang nobela? Hoy, Saiga. Ako kasi ay mahigpit. Magpadala ng tao para maghukay. Walang kwenta. Pumunta tayong lahat. At sa harap ng lahat, sasampalin kita. Handa ka ba? Si, anong takot ko sa'yo? Hoy! Hindi kayo tumakbo. Akala ko nga tumakas na kayong dalawa sa kalagitnaan ng daan. Paniguradong panalo, bakit kami tatakbo? Talagang wala pang takot ang bagong panganak na guya. Hoy, yung halika rito. Ipapakilala ko sa inyo. Ito ang researcher ng asin ng lupang ito. Ikaw, ipaliwanag mong mabuti sa pamangkin kong babae kung may halaga ba talaga ang lupang ito. Magandang araw, MS Lin. Ang asin ng lupang ito sa ating paanan. Kakaunti ang mineral at tuyo ang tubig. Sobra-sobra ang asin at alkali kaysa sa pamantayan. Hindi talaga magagamit. Batay sa pagtatasa, walang halaga ang lupa. Kung hindi kayo naniniwala, nandito ang mga materyales. Maaari ninyong personal na tingnan. Grabe ang taas ng asin at alkali. Maluwag ang lupa. Hindi magagamit sa pagsasaka. Hindi rin pwedeng pagtayuan ng gusali. Wang Lin, talagang walang kwentang lupa ito. Ang Dragon Vein ay napipigilan ng selyo ng pagpigil sa dragon. Siyempre, walang kwenta ito. Pero kung maaalis ang selyo ng pagpigil sa dragon, uunlad ang lupa. Selyo ng pagpigil sa dragon? Oo, sabi ng master na ito. May dragon seal sa ilalim nito. Pumipigil sa Dragon Vein. Huwag kang magbiro, binata. Noong nagsusuri kami ng lupa, malawak na ang aming hukay. Walang anuman sa ilalim. Gaano kalalim ang hukay mo? Mga 2 o 3 metro. Ang Dragon Seal na sinasabi ko, kailangang humukay ng hindi bababa sa 5 metro at narito mismo sa ilalim ng ating mga paa. Ikaw, matigas talaga ang mukha mo. Ngayon din, ibubunyag kita sa harap ng lahat. Halika, maghukay. Wang Lin, halos 5 metro na ito, di ba? Nasaan na ang selyo? Anong nagmamadali ka? Sa susunod na paghuhukay, lalabas na yan. Sa tingin ko, hindi ka talaga susuko hanggat hindi nakikita ang kabaong. Halika, tuloy lang ang hukay. May selyo nga. Wang Lin, ang galing-galing mo talaga. Siyempre naman, kung hindi ko pa makalkula ang ganitong bagay, hindi na ako karapat-dapat tawaging master ng physiognomy. Tito, nahukay na ang selyo. Ano pa ang masasabi mo? Paano ito nangyari? Hindi ba't na-survey na ito ng maigi? Noon pa? Wala dapat dito. Tama ba? Tama, hindi nagsisinungaling ang Geological Survey Report. Ano ba talaga ang nangyari? Kulang lang sa kakayahan ng teknolohiya ninyo.
Si Wang Lin ay isang master ng physiognomy. Ang selyong ito, paano natin masisiguro na hindi ninyo ito inilibing dito ng maaga? Paano nito mapapatunayang mahalaga ang lupang ito? Walang halaga ang lupang ito. Isang basurang lupa pa rin ito na walang kwenta. Nasayang lang ang 10 milyong piso mo. Anong ingay yun? Nahukay na ang Dragon Suppressing Imperial Seal. Ang lupang ito ay muling bumabangon. Malapit na ninyong makita ang pag-ahon ng dragon. Ginoong Wang, huwag kang magalit kung magiging prangka ako. Anong panahon na ngayon? Ginagamit mo pa rin ang mga pamahiing ito para manloko. Pag-ahon ng dragon pa? Binibining Lin, ikaw ang susunod na magiging pinuno ng pamilyang Lin. Manalig ka sa siyensya. Huwag kang malinlang ng mga taong may masamang hangarin. Hindi mo kailangang mag-alala kung paano ako mamumuno. Walang pasubali ang tiwala ko kay Wang Lin. Kung ganoon ang tiwala mo sa batang ito, matapang ka bang makipagsugal muli? Ano ang taya? Tayaan natin kung Dragon Vein nga ang nakabaon dito. Kung hindi, kailangan mong isuko ang posisyon mo bilang pinuno. Paano kung Dragon Vein nga? Kung Dragon Vein nga, mawawala ako sa Haicheng magpakailanman. Usapang lalaki. Henyo, maghanda kang matalo. Tingnan ninyo. Kumikidlat ang langit. Tumutubo ang gintong lotus sa lupa. Ito ay magandang balita. Ito nga ay Dragon Vein? Wang Lin, alam kong tama ang pagtitiwala ko sa'yo. Ang tubig ay simbolo ng kayamanan. Kapag may tubig, yayaman. Ngayon, bumubulwak ang bukal. Sumisigla ang Dragon Vein. Wanyu. Hindi magtatagal, ang lupang itong maalat ay magiging isang gintong minahan sa susunod na 10 taon. Ang pagkikita natin, parang nakatsamba ako ng kayamanan. Oy! Ikaw talaga. Malaking tulong ang ginawa ko sa'yo. Bakit ganti ang ibinibigay mo? Nahalikan ka ng isang maganda't matalinong babae. Dapat nga masaya ka. Ako, Yuhin, natalo ka. Tanggapin mo. Ayon sa usapan, pwede ka nang umalis sa Haicheng. Lin Wanyu, huwag kang masyadong magpakasaya. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Hintayin mo lang. Daos Hang Feng. Kailan siya lalabas? Sa pagkalkula ko, dapat ngayon na siya lalabas. Ginoong Wang, maghintay ka muna ng kaunti. Hintay. Kung maghihintay pa tayo, mawawalan na ng saysay ang lahat. Ginoong Wang. Nandyan si Lin En sa labas. Humihingi ng pagkikita. Lin En. Ano ang kailangan niya sa akin? Wag na. Nauunawaan ko. Ginoong Wang, hindi niyo ako pwedeng hindi tanggapin. Ano ang kailangan mo? Tulungan mo akong patayin ang isang tao. Kapag natapos na, Ibibigay ko sa iyo si Lin Wanyu at ang kalahati ng shares ng pamilya Lin. Lahat ibibigay ko. hindi. Sino ba itong tao na handang magbayad ng ganito kalaking halaga? Tingnan mo. Siya ito. Wang Lin. Kilala mo rin siya, Ginong Wang? Hindi lang kilala. Kaaway ko siya. Ay, pareho pala ang target natin. Alam kong malawak ang koneksyon mo, Ginoong Wang. Tiyak na may paraan ka para patayin siya. Si Dao Zhangfeng ay kilalang master ng pagsusuri ng kapalaran. Kapag siya na ang kumilos, tiyak na mamamatay si Wang Lin. Ginoong Wang, sino ang gusto ninyong patayin ng matanda? Dao Zhang. Dao Zhangfeng, siya ito. Si Wang Lin. Wow! Talagang karapat-dapat sa titulong unang prinsesa ng Haicheng. Iba talaga ang tirahan. Siyempre naman, ito ang Yunding Tiangxi na para lang sa mga top billionaire. Isang unit, bilyon ang halaga. Ilan? 10 bilyon? Naku, ang mga bahay ng mayayaman, bilyon-bilyon na ang simula. Gusto mo? Anong silbi ng gusto ko? Hindi naman akin to. Hindi ko rin kayang tumira dito. Mas mabuti pang umuwi na lang ako sa maliit kong kubo na 30 pesos lang ang upa. Ha? Ano? Ano ibig sabihin nito? 2 beses mo akong tinulungan ng malaki.
kaya dapat lang na magpasalamat ako. Bukod sa 10 milyon na appearance fee na napag-usapan natin noon, ito ng kotse at itong mansyon para sa'yo na. Talaga? Para sa akin na? Oo, para sa'yo na. Nako, nakakahiya naman. Hindi ko naman nakikita na nahihiya ka. Ang tagal kong naghirap sa bundok kasama ang matandang lalaki. Ngayon, karapat-dapat na akong mag-enjoy ng kaunti. Sige, kailangan ko munang bumalik sa opisina para asikasuhin ang papeles ng lupa. Uuwi na muna ako. Ayos, ingat ka. Hayop, ang sarap pala maging mayaman. Uuwi na ako para maglipat. Nakauwi ka na. Oo, nakauwi na. Mauna na akong mag-dry ng buhok. Anong nangyari? Mukhang malungkot ka. Sinaktan ka ba ni Sumyaoke? Hindi. Mabait naman sa akin si Ate Su. Iba ang dahilan. Anong problema? Pinipilit ako ng mga magulang kong umuwi para pakasalan ang isang malayong kamag-anak. Kung hindi ako uuwi, puputulin nila ang relasyon namin. Kuya Wanglin, ano ang gagawin ko? Kung pinapakasal ka, sumunod ka na lang. Ang napili ng mga magulang mo para sa'yo, may masama ba yun para sa'yo? Ganun ba talaga ang gusto mo? Na magpakasal ako sa iba? Ayoko talagang umuwi. Ang dahilan kung bakit ako umalis ay ayoko talagang magpakasal. Kahit na magpakasal man ako, sa taong mahal ko lang ako magpapakasal. Di magdasal ka na lang. Wala akong magagawa para sa'yo. Sinong nagsabing wala kang magagawa? Magpanggap kang nobyo ko. Tapos samahan mo akong umuwi para makilala sila mama at papa. Kapag may nobyo na ako, tingnan natin kung anong sasabihin ng mga magulang ko. Hindi naman tama yon. Sobrang busy ako. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Huwag naman, kuya. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Pakiusap. Sina? Oh. Sige na nga. Isang beses lang ha. Hindi na mauulit. Nasaan na kaya yang batang yan? Si Tongtong. Hanggang ngayon hindi pa rin umuuwi. Maaaring tumakas ang pare, ngunit hindi ang simbahan. Hindi ako naniniwala na hindi siya uuwi habang buhay. Tita. Jiahao. Jiahao, ikaw naman, nandito ka na. Bakit ka pa nagdala ng regalo? Sa hinaharap, kayong dalawa ang magiging biyenan ko na. Hindi pwedeng walang dala. Ikaw talaga, anak. Tara, upo ka, upo. Tita, ang bagong bahay namin ni Tongtong, tapos na ang pag-aayos. Isang bahay na bakod. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para sana imbitahan kayong dalawa sa handaan para sa bagong bahay. Ay naku. Kita mo, napakagaling ng batang ito, si Jiahao. Nakabili pa ng bahay na bakod sa Haicheng. Itong batang si Tongtong, hindi pa alam ang magpasalamat. Jiahao, huwag kang mag-alala. Si Tongtong, binigyan ko na siya ng huling babala. Kung hindi pa siya uuwi, puputulin ko ang relasyon namin. Tita, kakakapasa lang ni Tongtong. Baka hindi pa niya gustong magpakasal ng maaga. Naiintindihan ko yon. Hindi ito madali. Dahan-dahan lang. Itong si Tongtong, sana kalahati lang ng pagkaunawa mo ang meron siya. Mama, Papa, may dala akong nobyo. Tita. Sino siya? Tongtong? Wanglin ang pangalan niya. Boyfriend ko siya. At huwag mo akong tawaging Tongtong. Close ba tayo? Tawagin mo na lang ako sa buong pangalan ko. Tongtong, anong pakikitungo mo kay Jiahao? Kahit anong anggulo mo tingnan, pinsan mo pa rin siya. Tongtong, anak. Bakit ka pa nag-uwi ng boyfriend? Ang bait-bait sa'yo ni Jiahao. Bakit hindi mo pinapahalagahan? Ayoko ng arranged marriage. Lalo na sa pinsan ko. Ikaw. Hoy, tita, huwag kayong magalit. Mga bata pa sila. Naiintindihan ko na gusto nila ng kalayaan sa pag-ibig. Pero, Ruotonga, pagdating sa pag-ibig, dapat talagang bagay ang dalawa. Anong trabaho mo, Wanglin? Ako? Pwede mo akong ituring na fortune teller sa tabi-tabi. Fortune teller sa tabi-tabi? Ilang pera lang kikitain yan?
Hindi naman siya aasa sa'yo, di ba? Si Jia Hao, graduate ng Haidan University, isa sa mga matatalinong estudyante, executive pa sa isang multinational company. 300,000 ang sahod niya kada buwan. Sobra naman ang papuri nyo, Tito. Ganoon din ang kita ng mga kasama ko. Tingnan mo si Jia Hao, napakagaling na, napakababa pa ng loob. Wang Lin, huwag kang magalit kung makialam ako. Ang lalaki, kailangan ng matinong trabaho. Hindi magtatagal. Ang panloloko. Paano kung sa hinaharap, makulong ka dahil sa ilegal na gawain? Paano na si Ruotong? Eto, may bakante pa kaming isang pwesto para sa security guard. Mag-apply ka. Sa tulong ko, siguradong matanggap ka. Hindi na kailangan. Ako kasi, sanay na akong malaya at walang disiplina. Ayoko magtrabaho. Huwag mo na akong intindihin. Sige, iba-iba naman ang gusto ng tao. Dahil nandito na si Ruotong, samahan niyo ako sa bahay welcome party ko sa bagong bahay. Wang Lin, sumama ka rin. Bakit mo isasama yang walang trabaho? Hoy, tita, Wang Lin, dahil boyfriend ni Ruotong, dapat sumama siya. Mas masaya kapag marami tayo. May pagka-vain ng mga babae. Sakto, gagamitin kita. Para patunayan kong mas magaling ako. Jia Hao, kotse mo ito? Oo, bagong bili lang. BMW 5 serye. Naku, ang mahal naman siguro niyan. Sakto lang naman. Pero yung kotse kasi medyo mahirap makuha dahil sa koneksyon ng kaibigan ko, nakabili rin ako. Yung mga options, kasama na ang mga dagdag na features. Halos 3.5 milyon. Tingnan mo nga, 3.5 milyon. Talagang nagsikap si Jia Hao. Hindi tulad ng iba. Kung pagsasama-samahin ng suot, baka hindi aabot ng 200. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Mali ba ako? Tingnan mo ang napili mo. Ayoko nang kausapin ka. Ay, pasensya na talaga. Wang Lin, pare. Maliit kasi ang kotse ko. 4 lang ang kasya. Baka gusto mong mag-grab na lang? Sagot ko ang pamasahe. Ayos lang, hindi na kailangan. May sarili akong sasakyan. Kapag binigyan ka ng pagkakataon, tanggapin mo. Huwag kang magpanggap dahil sa pride. Kung hindi, malaking kahihiyan ang aabutin mo. Tito, hindi tama ang sinasabi nyo. Hindi dapat hinuhusgahan ng tao sa itsura. Wang Lin, pare. Anong kotse ang dala mo? Naku, baka naman e-bike lang. Tito, tita, nasa malapit lang ang kotse ko. Kukunin ko na. Tong Tong, tingnan mo. Luxury car ang dala ni Jia Hao. Yang Wang Lin mo, baka naman. E-bike lang ang dala? Malayo talaga ang agwat. Dalawang magkaibang klase ng tao. Dapat mong maging mapanuri. Mamili ka ng maayos. BMW lang naman ang binili niya. Parang ang yabang na. Tumahimik ka. Jia Hao, huwag kang magalit. Ganyan talaga siya. Ngayon ganyan ka magsalita, pero kapag nakaupo ka na sa passenger seat ko, siguradong magugustuhan mo. Ang passenger seat ng 5 Series, hindi katulad ng likuran ng mumurahing e-bike na mapagkukumpara. Jia Hao, ang ingay ng kotse na iyan. Anong klaseng kotse iyan? Ito ay G-Class, nagkakahalaga ng 35 million. Ang mahal pala. Grabe. Grabe talaga. Tara na. Wang Lin. Wang Lin, kotse mo? Oo, bakit? Wala lang. Tongtong, sumakay ka sa kotse ko. Alis na tayo. Sumakay na lang ako sa kotse ni Wang Lin. Kotse na wala pang 1 milyon. Hindi ako komportable sa loob. Aray, ang ganda talaga ng kotse mo. Malamig ang aircon, mainit ang heater. Hindi tulad ng kotse ko, sobrang lamig sa loob. Hoy, tol, diretso kang sumisiksik sa dibdib ko. Alis na ako. Jia Hao, kanina, sabi mo ang kotse ni Wang Lin. Magkano daw? Tita, kitang-kita naman na hiniram lang yung kotse niya. Ang mahal ng kotse na yun. Isa siyang tindero sa bangketa. Paano niya mabibili yun? Tama. Yan din ang iniisip ko. Tulad niyang walang trabaho, paano niya mabibili ang mamahal na sasakyan? Tita, ang pag-upa ng kotse ay maliit na bagay lang. Bata pa si Ruotong. Paano kung lokohin siya ni Wang Lin? Lokohin ang katawan niya. Ano sa tingin mo? Ay, huwag kang mag-alala.
Pag-uusapan ko ng mabuti si Ruotong mamaya, para siya hindi maloko ng gwaping ito. Huwag kang mag-alala. Tara na. Tara. Tara, Hindi naman masama, di ba? Tingnan mo itong malaking bahay na ito. Ang paligid, ang swimming pool, mas maganda talaga kaysa sa subdivision natin. oo nga. Tita, kapag ikinasal na kami ni Ruotong, parang bahay mo na rin ito. Ay, gusto ko yung sinabi mo. Jiahao, itong lokasyon, itong dekorasyon, hindi mura itong bahay na ito, di ba? Hindi naman masyadong mahal. Sa totoo lang, binili ko lang ng cash. Mahigit 5 milyon. Magkano? 5 milyon? Jiahao, talagang umasenso ka na. Ipinagmamalaki ka namin. Tongtong, tingnan mong mabuti. Tulad ni Jiahao, yan ang tunay na mayaman. Huwag kang maloko ng mga nangungupahan lang ng kotse. Tay, hindi nirentahan ni Wang Lin ang kotse niya. Sino ang maniniwala diyan? Jiahao, ano yung nasa kabilang kalsada? Parang ang pakiramdam, mas sosyal pa kaysa sayo. Tita, tama ang hinala ninyo. Yung nasa kabila ay ang pinakamahal na mansyon sa Haicheng, Yunding Tianxi. Doon nakatira ang mga pinakamakapangyarihan at may impluensya sa Haicheng. Ang isang bahay ko rito, baka hindi pa mabili ang isang banyo doon sa kabila. Naku, nakakainggit talaga kapag ikinumpara mo ang sarili mo sa iba. Pero maganda ang pagkakabili mo ng bahay, malapit sa mga top billionaire. Hindi magtatagal, makikilala mo rin sila. Hindi magtatagal, magiging matagumpay ka rin. Hindi na kailangang maghintay pa. Kilala niyo na ako ngayon. Sakto, akin pala yung mansyon sa kabila. Talaga bang sa'yo ang bila na yon? Siyempre, Ang galing-galing mo naman. Mahal na mahal kita. Tongtong, ang may-ari ng unit sa Cloud Top Celestial Palace ay ang babaeng presidente ng Lin Group. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Lin, si Lin Wanyu. Hindi talaga si Wang Lin. Huwag kang magpaloko. ang balita mo naman, sobrang huli na. Kaninang umaga lang. Ako na ang naging may-ari. Wala namang buwis sa pagmamayabang. Ikaw ang may-ari? May lakas ka bang dalhin kami para tingnan? Siyempre, anong di ko kaya? Tara na ngayon. Tara. Sige, di ako takot. Sinong matatakot? Wow, ang ganda naman nito. Ito pa lang yan. Mas maganda pa sa loob. Tara. Wang Lin, payo ko sa'yo, tumigil ka na habang maaga. Huwag mong ipagpatuloy ang pagpapanggap. Ikaw lang ang masasaktan sa huli. Masasaktan? Anong sasaktan sa akin sa sarili kong bahay? Hindi mo pa alam, ang Cloud Top Celestial Palace bilang tirahan ng mga top billionaire ay mayroong pinakamahusay na security system. Ang mga gwardiya dito na naka-duty ay mga dating special forces. Kung magpapanggap kang may-ari ka at papasok ng walang paalam, mabubugbog ka ng husto. Salamat sa paalala. Di ko pa alam yan. Kasi nga, kaninang umaga lang ako naging may-ari dito. Matigas talaga ang ulo mo. Hintayin ko ang kahihiyan mo. Anong ginagawa ninyo? Pribadong tirahan ito. Bawal pumasok ang mga hindi nakatira. Hala, nahuli ka na, Wang Lin. Di ka kilala ng gwardiya. Wala namang masama kung wala kang pera. Hindi nakakahiya yon. Ang nakakahiya, wala kang pera tapos nagpapanggap ka tapos nahuli ka. Wang Lin, binigyan ka ng pagkakataon. Ayaw mo pa. Ngayon, tingnan mo. Sa harap ng mga magulang ni Tongtong, ginawa mo na ang lahat ng kahihiyan. Ganon ba? Tingnan mong mabuti. Sino ako? Ha? Kayong po pala. Kayo po? Maligayang pag-uwi? May-ari? Ano? Si Wang Lin pala talaga ang may-ari. Imposible yan. Isa lang siyang manghuhula. Paano niya magagawa? Makabili ng Yunding Tianxi? Ikaw ba ay artistang inupahan niya? Kasabwat niya para lokohin tayo? Aray! Ngayon, mukha pa ba akong nag-aarte? Hindi mukha! Mapangmata kang tao. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Chief Wang, ngayon pa lang sisirain na kita. Tito. At si Jiahao, dahil nandito na kayo, baka gusto ninyong pumasok at umupo, uminom ng tubig. Ito ay posible. Ito ang inyong buong buhay. Good. Ang tanging pagkakataon.
na masilayan ang palasyo ng langit. Kung gayon, Anong tinitingnan mo? Hindi ka ba nahihiya? Ako nga nahihiya. Sumama ka sa akin. Tito, tita, sasamahan ko kayo. I-drive mo na lang ang sasakyan mo pa uwi. Tara na. Salamat, Wang Lin. Sa pagkakataong ito, salamat sa'yo, na ikaw ay isang napakagaling na kasintahan. Balang araw, ang mga magulang ko, tiyak na hindi na ako pailalim sa pag-aasawa. Hindi ba peke lang ang kasintahan? Kailan pa naging kasintahan mo ako? Baka naman. Ayaw mong maging totoo ang peking relasyon natin? Isa akong guwardiya sa subdibisyon, nagbabantay ng kapayapaan ng mga may-ari. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ako. Wang Lin. Sumiyaoke. Pumunta sa abandonadong pabrika sa labas ng lungsod. Lin Wanyu. Kung hindi, maghintay ka na lang na ilibing sila. Bitawan mo ako. Hoy, Kung gagalaw-galaw ka pa, babaliin ko ang binti mo. Kapag dumating na si Wang Lin, Tapos na kayo? Ha? Tapos na kami? Tapos na talaga. Hoy, Young Master Wang. Parang may kakaiba talaga sa batang si Wang Lin ah. Tingnan mo, ang Black Tiger Gang, pati ang pinuno ng Green Snake Gang, iginagalang siya ng husto. Kaya ba talaga natin siyang harapin? Huwag kang mag-alala. Sa labas, naglagay ako ng 12-12 ng sniper. Basta't lumitaw lang siya, magpakita lang siya, tatadtarin siya ng bala agad. At nandito pa si Master Win, Panginoon ng Hangin, para magbantay, dobleng seguridad, walang mintis. Totoo nga, si Master Wind, kilala bilang kamay ng pangitain. Lahat ng kilalang tao sa Haicheng, sa harap nyo'y nakayukod sa paggalang. huwag kang mag-alala, hindi pa ako nabibigo. Hoy, Machtempla ka nachtsa. halika, ito'y para sa tagumpay natin. Sa pagpatay kay Wang Lin. Wang Lin, ikaw, paano ka nakapasok? Dumaan lang ng diretsyo. Imposible. Sa labas, may 12-12 ng sniper ako. Paano ka nakarating dito ng buhay? Aray. Ito ba? Mga hamak na tauhan lang ito. Gusto pa akong ipahamak? Hinamak mo naman ako. Master Win, medyo may kakayahan pala itong batang ito. Kailangan pa rin po ninyong kumilos. Wang Lin, hindi ka ordinaryong tao. Mukhang may kaalaman ka rin sa daan. Sabihin mo, kanino ka nag-aral? Ikaw, hindi karapat dapat malaman ang pinagmulan ko. Kayabang-yabang, si Master Wind ang kasalukuyang pinuno ng Xuanyi Sect, isang dalubhasa sa pangitain. Kapag kumilos siya, mamamatay ka talaga. Wang Lin, ngayon ka lang makakapanggilas. Kapag kumilos na si Master Win, magiging isang latak ng nana ka, mamamatay ng walang libingan. Ang galing pala, di aalis na ako. Ngayon ka pa mag-iisip umalis? Huli na. Soul Shackles Array. Ha. Wang Lin! Wang Lin? Anong ginagawa ninyo kay Wang Lin? Ang aking limbong ng libong kaluluwa ay nilikha mula sa pagtunaw ng libu-libong masasamang espiritu. Ang sino mang nasa loob nito ay daranas ng sakit na parang libu-libong hiwa. Hanggang sa maubos ang huling patak ng dugo at mamatay na nagiging lamang laman. Wang Haoran, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Wang Lin. Pwede ba? Gagawin ko ang anumang ipagawa mo sa akin. Tiyuhin, ibibigay ko sa iyo ang pagiging pinuno ng pamilya Lin. Basta lamang kumbinsihin mo si Master Feng na pakawalan si Wang Lin. Hoy, hindi ba't ikaw ang babaeng makapangyarihan? Hindi ba't ikaw ang sikat na si Gaeneng, Lin? Paano ka naman humingi ng tulong ngayon? Pero huli na ang lahat. Kapag namatay na si Wang Lin, ang posisyon bilang pinuno ng pamilya Lin ay siguradong akin na. Ikaw na cutie. Kutie. Alam mo ba ang salitang galit na walang magawa? Ganyan ka ngayon.
Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin ng mabilis. Pahihirapan ko muna siya bago mamatay. Hahaha. Sumiyaw ke. Noong gabing iyon sa KTV, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Hindi naman dapat kasali si Wang Lin. Ikaw ang nagdala sa kanya rito. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Walang kumikilos sa loob ng libong kaluluwa. Baka patay na siya sa loob. Imposible. Hindi ako naniniwala. Si Wang Lin, napakagaling niya. May paraan siya. Hindi siya mamamatay. Tama. Si Wang Lin ay bihasa sa paghula. Makakaligtas siya. Mga binibini. Kapag ako nasipang ang kumilos, hindi pa nabibigo. Patay na si Wang Lin. Master Feng, Master Feng, anong nangyari sa'yo? Wala. Baka naubos lang ang lakas ko. Mawawala rin yan. Master Feng. Hindi masama. Nagawa mo ang limbong ng libong kaluluwa. May konting kakayahan ka. Wang Lin, ayos ka lang ba? Siyempre naman, ganyang kaliit na array. Sasaktan ako. Mag-practice ka pa ng ilang daang taon. Sino ka talaga? Bakit hindi ka mapatay kahit ni Master Feng? Master, sa ganyang kakayahan mo, mas mahina ka pa sa mga batang apprentice sa pintuan ng bundok. Nangahas ka pang manakit ng tao? Dakilang immortal. Ako'y bulag. Nakasagasa ako sa tunay na Diyos. Hindi ko naman talaga ito gustong gawin. Sila ang nagpilit sa akin na kumilos. Wala akong kinalaman dito. Pakiusap, dakilang immortal. Kahabagan ninyo ako. Iwanan ninyo ang buhay ko. Iwanan ang buhay mo? Ang 10,000 soul array na ito ay puno ng matinding puot. Ilang tao na ang napahamak sa sirang array mong ito? Dadakilang immortal. Kawan ninyo ako. Ang pagpatay sa iyo? Ay hindi kawalan. Wang Lin. Ako'y bulag. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi naman dapat ako mamatay, di ba? Ikaw, kung hindi dahil sa akin, si Wanyo ay nahulog na sa mangyan at Maya lumulon sa dragon mong plano. Mamamatay ka rin. Wang Lin, hindi kita takot. Kahit mamatay ako, ang pamilya Wang ay hindi titigil. Kung si Master Feng ay hindi katapat mo, makakahanap pa ako ng mas malakas sa kanya. Ang galit natin, hindi pa tapos. Kung maghihiganti ka man o hindi, wala akong pakialam. Ang tungkulin ko ay ihatid ka kay Haring Yama. Hola! Wang Lin, hindi mo pa kami ililigtas? Hoy, paparating na. Wang Lin! Ayos na, ayos na. Wang Lin, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw.